weeks to go before Christmas at dito sa The Working President, maagang pamasko ang handog namin sa inyo dahil sa mga good news na ihahatid namin ngayong linggo. This is Jolina Magdangal, magandang araw po sa inyong lahat. For this week's episode, agribusiness ang ating tututukan sa lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija sa ilalim ng North Luzon Agribusiness Quadrangle Super Region. Halina't alamin natin ang tagumpay ng mga magsasaka rito at ng mga proyektong patuloy na nagpapaunlad sa kanila. Panoorin natin ang Approve. Taong 2006 nang i-anunsyo ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang State of the Nation Address ang pagbuo sa super regions. Kabilang dito ang Agribusiness Mindanao, Central Philippines, Cyber Corridor, Luzon Urban Beltway at ang North Luzon Agribusiness Quadrangle. Isa sa pangunahing isinusulong na programa ngayon ay ang pagpapaunlad sa agrikultura upang magkaroon ng pagkain sa bawat mesa at mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Mga proyektong pinamamahalaan ngayon ng NLAC Super Region. Well, kaya pinili ng ating Pangulo na agribusiness sapagkat napakalaki ng potential ng ating agribusiness dito sa North. Unang-una, 65% ng ating mga vegetable ay nanggagaling sa Cordillera. Yung ating corn, 45% ay nanggagaling sa Region 2. Tapos sa rice naman, number 1 ng Nueva Ecija, number 2 ang Isabela, number 3 ang Pangasinan. So, kaya nabuo natin itong agribusiness at saka yung pangangailangan ng ating North Luzon maging sapat. Hindi lang North Luzon, pati yung North of Asia, kagaya nga ng sabi ng ating Pangulo at ng ating Kalim. Ito ay ating palalakas. Kabilang sa tinututukang mga lalawigan ng NLAC ay ang probinsya ng Aurora. Puspusan ng pagsasagawa rito ng mga infrastructure projects na magbibigay ng maayos na transportasyon para sa mga kalakal agrikultura o yung mga ani ng magsasaka. At isa na nga riyan ang Dinadjawan Bridge. So, ito pong construction natin, bridge construction po ng Dinadjawan Bridge actually. Ito po ay merong haba na 100 metro at ang contract amount po nito is 56 million. So, ang expected date of completion po nito is February 2009. Malaki po ang benepisyong may dudulot nito sa particular dito po sa bayan ng Dipakulaw. Kasi ang Dipakulaw po is the nearest town sa Central Aurora, yung Pombaler. So lahat po ng goods na nanggagaling dito, dadaan po ng Dipakulaw and then Baler and then sa transport po outside Aurora. Malaking bahagi din ng Baler-Casiguran Road ang nakongkreto na at nagbibigay ngayon ng malaking kaginhawaan sa mga motorista, gayon din ang San Luis Maria Aurora Castañeda Road na nagsisilbing bagong ruta mula Pantabangan sa Nueva Ecija patungong Baler, Aurora. Bali, baka po bagong matapos ang taon na ito, pupondohan po siguro ng ating butihing Senador Angara. 3 kilometro na lang po kasi ang unpaved road po natin sa San Luis Maria Aurora Castañeda Road, amounting to approximately 50 million siguro. So before the end of 2009, makukumpleto na po ang whole stretch ng Aurora side. Well, napakalaga po ng ating mga proyekto sa Aurora, no? Unang-una, bilang tiga-Aurora, ito po ang ating Baler-Casiguran Road na 120 kilometers na matagal na pong paghihirap ang dinadanas ng ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga sa bayan ng Dilasag, sa Casiguran, Dipakulaw, Dinadjawan. Napakahirap po talaga pagpunta dyan. Pero kung titingnan po natin, napakalaki ng potensyal ng ating agri-fishery dyan, no? Kung mapagawa natin yung kalsada dyan, bibilis ang ekonomiya at magiging active yung ating mga stakeholders dyan. At isa pa dyan, yung ating Casiguran Airport na pwede na rin mag-service from Casiguran, pwede natin dalhin na yung ating produkto dito sa Clark, dito sa Metro Manila. Mapapabilis po yung pag-transport ng ating mga agri-products. At saka po yung ating Dingalan Port, tapos na po yan. Napakalaking bagay po nitong Dingalan Port, at saka itong
Dingalan Peace Port kung saan ang ating mga magsasaka ay malaking pangangailangan dito sa mga ports. Patubig o irigasyon naman ang nagbibigay buhay sa pananim ng mga magsasaka. Mula sa supply ng tubig sa Desalit Creek, umaagos ang biyaya nito sa mga bukiling dati-rati umaasa lamang sa patak ng ulan. Noong una wala pa kami mga patubig na yan. Ay mahina ang aming pag-ani at kumisan hindi pa rin kami nakakatanim. Nung dumating po ito sila, malaking pabor po sa amin. Kaya nga nagpapasalamat kami sa mga ahensyang tumulong sa amin, saka dito sa ng NIA at sa mga opisyal ng ating pamahalaan na nagbigay ng mga pondo na nakatutulong malaki sa aming mga pagsasaka. Ang direct benefit na makukuha namin talaga dito sa NLAC ay mapataas ang aming cropping intensity. At the same time, mapataas yung aming efficiency ng pagpapatubig. At yung mga pondo na binibigay dito sa amin ay talagang pinapataas na namin yung antas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Kasi mas malaking ani, talagang mas malaki ang income nila. At katulad nga ngayon, hindi kami nagpatay ng tubig at gusto nilang maximize yung paggamit ng tubig sapagkat kailangan din nila na magkaroon ng third crop. Ay napakaganda po ang naibigay po na tulong ng ating pamahalaan. Sa unang-una po itong mga kapwa naming magsasaka na naghihirap ay talagang umunlad po ang kanilang ani sa na tulong na naikuha po ng ating gobyerno. At dahil maganda ang naging ani lalo na ngayong taon, agresibo sa pagbabayad ng irrigation service fee ang hanay ng mga magsasaka dito sa Aurora. Nakikita namin yung collection efficiency namin, tumataas taon-taon. Talagang napakaganda na ng naging collection namin. Kasi yun talaga, obligasyon ng mga farmer. Bakit sila nakakapagbayad? Siyempre, tumataas yung kanilang income, tumataas yung kanilang ani. At the same time, mataas yung halaga ng palay. Kaya talagang kawing-kawing na siya yung benepisyo ng NLAC dito sa amin. Samantala, ang mga post-harvest facilities naman ang isa sa pinaka-epektibong pamamaraan upang lumaki ang kita ng mga magsasaka mula sa pag-aararo hanggang matapos ang anihan. Si Mang Lito, isa sa nabigyan ng libreng hand tractor. Anya, nagbunga din ang kanyang paghihintay at pakipagtulungan sa mga tauhan ng kagawaran ng pagsasaka sa kanilang probinsya. Una po nung wala pa akong hand tractor ay medyo kapos talaga kami. Kapos po kami dun sa usapin ng hanap buhay. Tapos isa pa po yung nung wala pang hand tractor, yung pinag-aaral kong mga supling o anak ay medyo kapos din sa ginagamit. Sa ngayon po, dahil nakita ko na malaki yung tulong ng hand tractor, dahil nga po dun sa upa niya na 1.3 per hectare, ay malaki na pong tulong para sa aming pamilya yung kinikita ko doon sa traktor. Sa kasalukuyan po, dahil naniniwala naman kami na bilang farmer ay tulungan pa rin nila kaming iangat yung aming kamalayan, yung aming buhay para doon sa programa ng ating kasalukuyang gobyerno. Isa din po sila yung instrumento para matulungan kami. Partikular po sa akin bilang magsasaka, malaking bagay po sa akin yun.